isang batang ulila ay niloko at naging pinakamalakas na mangkukulam at noong unang panahon, nilikha ng Diyos ang tao at mga mangkukulam at binigyan niya ng kapangyarihan ang mga mangkukulam upang tulungan at gabayan ang mga tao na walang kakayahang gumamit ng mahika. Masayang tinanggap ito ng mga mangkukulam at nangakong tutulungan ang tao sa ngalan ng pagkakaibigan subalit sa kasalukuyan, nagbago ang lahat at ang mga tao ay lumaban sa mga mangkukulam at nais silang ipagkalunok. Habang hinanda ang mga mangkukulam sa kanilang pagbitay, isang mangkukulam ay nagsumpa sa mga tao dahil sa kanilang pagtataksil at umaasa na ang sangkatauhan ay maglaho bago siya mabitay. Samantalang sa imperyo ng Rhea, sa rehiyon ng Cavite at sa gitna ng isang disyerto, isang batang lalaki na ang pangalan ay Adinas ay nagrereklamo dahil sa kanyang pagkapagod matapos maglakbay ng matagal. Siya ay isang alalay ng isang ice witch na si Chloe na masusing tinitingnan ang isang mapa upang malaman kung saan sila pupunta. Tinukso ni Adinas si Chloe at tinanong kung bakit hindi niya magamit ang mahika para malaman ang kanilang lokasyon. Si Chloe ay tumingin sa kanya at ipinapaalala na ang kanyang mahika ay hindi libre at habang binabalik ni Chloe ang kanyang pansin sa mapa, inilabas ni Adinas ang kanyang smartphone na nagpapakita ng eksaktong lokasyon nila, na ikinainis ng babae. Pinipilit ni Chloe na huwag itong gamitin upang hindi sila matukoy, ngunit ipinaliwanag ni Adinas na siya mismo ang gumawa ng smartphone kaya hindi ito maaaring gamitin upang sila ay masundan dahil gumagamit ito ng libreng sama ng magic. Ito ay napaka-epektibo at ang pinakabagong teknolohiya nito ay madaling makapagtago mula sa radar ng hukbo. Maari sanang tumigil si Adinas sa paliwanag pero tinukso pa niya si Chloe sa pamamagitan ng pagsasabing ang mga paraan ni Chloe ay wala sa ayos, na nagresulta sa isang masakit na palo sa ulo ni Adinas. Biglang nagpalit ang mukha ni Adinas at tinanong si Chloe kung bakit sila kailangang magtago. Nauunawaan ni Chloe ang kanyang pagkabahala at ipinaliwanag na siya ay isang mangkukulam at dahil sa pagbabago ng pananaw ng mga tao sa mga mangkukulam, naging mahirap ang kanilang buhay. Sinubukan ni Chloe na pasayahin si Adinas at muling nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Mahalaga para sa kanila na makahanap ng lugar na matatanggap ang mga mangkukulam upang muling mabuhay ng mapayapa, na dati ay karaniwan lamang. Nakitaan ng determinasyon si Adinas sa pag-aaral sa ilalim ni Chloe at tinapik niya ang binti ni Adinas at tinanong kung siya ba ay may gusto sa mga mas matatandang babae, na ikinahiya at kinagalit ni Adinas. Tumawa si Chloe at ipinagtaka naman ni Adinas kung paano siya naging masaya sa isang nakakatakot na lugar tulad ng Rhea kung saan ang mga mangkukulam ay pinapahirapan. Ang galit ni Adinas sa rehiyon ay sobra na at sa tingin niya ay dapat nilang wakasan ang mga tao gamit ang mahika. Ngunit sa malayo, may kumikinang na bagay na napansin nila at ang ilang sundalo na sakay sa mabilis na mga sasakyan ay lumalapit sa kanila. Agad na naging malinaw na nais nilang patayin si Chloe na itinuturing nilang tumakas na mangkukulam. Handa nang lumaban si Adinas pero pinigilan siya ni Chloe dahil sa kanyang kakulangan sa karanasan sa paggamit ng mahika, at gumamit si Chloe ng kanyang yelo na mahika at lumikha ng tungkod na ginamit niya para mapigilan ang mga sundalo. Ngunit hindi masaya si Adinas at galit na tinanong si Chloe kung bakit hindi siya pinayagang gumamit ng mahika. Pinaliwanag ni Chloe na kulang pa siya sa karanasan pero ipinakita ni Adinas ang malaking espada bilang patunay na kaya na niya. Pinabayaan ito ni Chloe, ngunit hinamon siya ni Adinas at tinanong kung dahil ba siya ay tao kaya hindi siya pinapayagang gumamit ng mahika at dahil dito, naiyak si Adinas dahil sa kanyang frustration na hindi siya makatulong kay Chloe. Naantig si Chloe sa kanyang mga salita at niyakap ito at samantalang ang balita tungkol sa kanilang pagkakabigo na patayin si Chloe ay nakarating kay Emperor Gelf ng Rhea Empire, nagalit ito at inutusan ang hukbo na dalhin siya sa babae. Nang hindi nila alam, isa sa mga makina na ginamit ni Chloe ay nag-activate at pagkatapos malaman ang kanilang lokasyon, gumawa ito ng portal upang sila ay ilipat sa kaharian at nagumpisa silang lumutang at bago sila nailipat, hawak nila ang isa't isa. Sa palasyo, sinabihan na ni Gelf ang mga mamamayan laban sa mga mangkukulam. Nagulat si Chloe dahil sa kakayahan ng mga mangkukulam na makagawa ng pisikal na paglipat mula sa ganoong kalayuan gamit ang maikling panahon lamang. Pinalakas ni Adinas ang loob ni Chloe at dito ay nalaman natin ang tunay na pangalan niya ay Chloe at makikita natin ang isang space station na lumulutang sa kalawakan, na nagpapatunay sa paglipat mula sa ibang dimensyon patungo sa Central Plaza ng kaharian. Lumabas ang view ng Central Capital Plaza,
at sa harap ay may emperor na nagsasalita sa kanyang mga subjects at ipinagpatuloy niya sa pagkukwento kung paano sila niligtas at pinrotektahan ng mga mangkukulam at magician, mula sa lahat ng mga kalamidad o anumang panganib. Nagpahayag siya ng kanyang pasasalamat sa kanilang serbisyo, ngunit nagbago ang tono ng kanyang boses at naging seryoso ito. Ipinahayag niya kung gaano nila kagusto na sila at ang kanyang mga subjects ay kailangang sambahin ang mga mangkukulam, dahil dala na rin sa kanilang kapangyarihan sa mahika na iba sa kaalaman ng tao. Pagkatapos ay ipinahayag niya ang kanyang malaking armas ng mga airships at mga hot air balloons na nagprotekta sa kalangitan ng buong metropolis laban sa anumang uri ng atake. Mayroon din silang malalaking automatic trains na dumadaan sa buong metropolis at isang kasangkapan na lubos na makapangyarihan sa karunungan, at ito ang smartphone. Tunay siyang nasiyahan sa pagbabago na kanilang landas sa paggamit ng teknolohiya sa kanilang pang-araw-araw na buhay, ang tinatawag niyang teknolohiya ng gear at ang katotohanan na hindi na nila kailangang umasa sa mga mangkukulam para sa kanilang kaligtasan, proteksyon at pag-unlad. Pagkatapos, inihayag ng Emperor ang digmaan laban sa bawat mangkukulam at salamangkero upang patunayan na sila ang tunay na pinuno ng mundo at hindi ang mga mangkukulam. Agad na bumaba ang Emperor mula sa podium habang pinupuri siya ng kanyang kasama sa kanyang magandang talumpati. May lunti ang liwanag mula sa kalangitan na tumama sa lupa malapit sa podium kung saan nagsasalita ang Emperor. Ito ay malawak na bilog na lugar at makikita natin sina Adonis at Chloe na yumukod sa lugar kung saan may lunti ang liwanag. Tila inaasahan ng Emperor ang pagdating ni Chloe at tinawag ito sa pangalan at habang masaya ang Emperor, hindi masaya sina Chloe at Adonis na makita siya, pinapatakbo ni Adonis si Chloe habang ito ay may oras. Kinuha niya ang isang pluma subalit agad siyang napigilan ng mga opisyal ng Emperor, nagpumiglas siya upang makaligtas pero hindi siya nagtagumpay at sa puntong ito, nalaman natin na si Adonis ay alagad ni Chloe at siya ay tunay na tao habang si Chloe ay isang mangkukulam. Tumayo si Chloe at kinilala ang Emperor bilang hari ng mga tao. Nagbanta siya na pakawalan ang kanyang alagad kung nais niyang mabuhay ang kanyang mga tao at sa puntong ito, makikita nating may mga mana na nagtipon-tipon sa paligid niya at lumitaw ang isang malaking enerhiya na asol na bola sa tuktok ng kanyang tungkod sa kanyang likuran. Inamin ni Chloe na inalagaan niya ang buhay ng mga tao dahil sa awa, ngunit ngayon ay handa na siyang wasakin ang lahat ng kanilang minamahal at iniingatan sa mahabang panahon habang pinapalakas niya ang kanyang atake at inilunsad ito. Biglang nawasak ang asol na enerhiya at nawala. Nagagalit at may pag-alinlangan, tinitignan ni Chloe ang nangyari at sinabi sa kanya ng Emperor kung gaano siya katanga na maliitin ang kapangyarihan ng teknolohiya na kanilang nakuha, at lumitaw ang isang magic photon. Labis na natuwa ang audience sa pagkawala ng mahika ni Chloe, pinagtawanan at inaasar siya at sinubukan din ni Adonis ang kanyang mahika habang siya ay hawak, ngunit ito rin ay nawala kaya wala itong pakinabang. Lumapit ang Emperor kay Chloe, hinawakan ang kanyang damit at sinira ito at binigyan niya si Chloe ng malakas na sampal, na nagpabagsak sa kanya sa lupa at sinabing ang isang mangkukulam na hindi na makakagamit ng mahika ay isang simpleng babae na lang. Samantala, kinuha ng audience ang pagkakataong ito upang kumuha ng mga larawan sa kilabot na mangkukulam habang nagbibigay ng masasamang komento sa kanya. Nakawala si Adonis mula sa hawak ng mga gwardya ng Emperor, ngunit siya ay muling nahuli bago siya makalapit sa babae. Inutos ng Emperor sa kanyang mga gwardya na patayin si Adonis at sa puntong ito, yumukod si Chloe sa kanya at nakiusap siya na wag na idamay pa si Adonis sa kanyang kasalanan, anupat sinabi niya na inosente ito dahil tao siya. Binanggit niya na kinuha lang niya ito bilang alipin kahit labag sa kanyang kagustuhan. Patuloy siyang nagmamakaawa na huwag patayin si Adonis habang siya ay tahimik na umiiyak at sinubukan ulit ni Adonis ang kanyang mahika. Sinumpa ang lahat ng tao roon subalit hindi siya pinansin ng Emperor at itinaas ang isang baril papunta sa ulo ng babae. Nilapit niya ang kanyang ulo sa baril, handang tanggapin ang kanyang kapalaran at umiyak din si Adonis, nagtataka kung bakit ganoon na lang ang naging kapalaran nila. Sinabi ni Chloe sa kanya na salamat sa lahat. Mayroong flashback kung saan kinuha niya si Adonis bilang isang batang gutom sa kalsada, lumapit siya kay Adonis at inalok na tulungan ito na bumangon at tinanggap ni Adonis ang tulong. Ngunit bigla siyang nagising mula sa kanyang pagbabalik tanaw, nang marinig ang tunog ng baril na pumutok sa ulo ni Chloe mula sa isang lalaki na may suot na puting suit, bumalik ang Emperor upang umalis at binaril si Chloe ng kanilang mga baril.
Hindi na nakapagsalita si Adonis dahil sa sobrang gulat at ang mga tao ay nagmasid at kumukuha ng video habang nangyayari ito at sa galit. Sumigaw si Adonis na itigil ito at naalala niya ang lahat ng kanilang pinagdaanan na magkasama at kung gaano siya kasaya. Pinanood niya si Chloe na bumagsak sa lupa habang umiiyak, nagdiwang ang mga tao para sa lalaki na may puting damit habang ito ay nakatayo sa harapan nila. Nagmukhang tagumpay ang kanyang gwardya nang lapitan si Chloe at putulin ang kanyang ulo gamit ang isang palakol. Kinuha ng Emperor ang ulo ni Chloe at itinaas ito sa harap ng mga tao habang sila'y nagdiriwang, at umiiyak si Adonis nang walang tigil at 10 taon ang lumipas sa isang kampo ng bilangguan sa imperyo ng Rhea. Ang mga bata ay nakakadena. Nag-aaway ang dalawang babae dahil sa pagkain at isang batang babae na ang pangalan ay Duca Tri, ay nag-alok sa kanila ng kanyang tinapay upang tumigil sila sa pag-aaway subalit kinuha lamang ito ng isa sa kanila at sinabi sa kanyang umalis. Lumapit naman si Anna kay Duca upang malaman kung okay lang siya, at tinanong kung bakit niya ibinigay ang kanyang pagkain at binaliwala lamang ni Duca ang tanong, at masayang sinabi na okay lang siya. Umupo sila magkasama at sinabi ni Anna kay Duca kung gaano siya kabait. At doon ay nagsimulang umiyak si Anna at nalulungkot sa ideya na kung wala na ang lahat ng mangkukulam, magiging mas maayos na ang mundo subalit patuloy pa rin ang pag-aaway kahit may teknolohiya na at doon ay pinasaya ni Duca si Anna sa pamamagitan ng puppet show at binanggit na magiging maayos lang sila. Tumawa silang dalawa ng may kalungkutan at biglang may mga gwardya na pumunta at sumisigaw ng numero ng isang bilanggo, pinatawag ito at sa takot. Bulong ng mga batang babae na iyon na ang pang-apat na tawag ng gwardya at hindi na bumalik sa kanilang kampo ang bilanggo. Tinignan nila ang gwardya na may takot, nagtataka kung sino ang tinatawag at tiningnan ni Duca ang kanilang tag at nalaman niya na si Anna ang tinatawag at mabilis na pinalitan niya ang kanilang tag, kinuha ang numero ni Anna at tumugon sa gwardya. Ipinapasunod siya ng gwardya, samantalang si Anna ay tinignan sila habang sila'y naglalakad palayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha sa pagkagulat na inialay ni Duca ang sarili at para sa kanya ay natatakot siya sa magyari nito, alam niya na hindi na babalik si Duca. Si Duca ay nasa pagitan ng dalawang gwardya at tinatanong siya ng Chief Warden na si Papul, at pinakiusapan siyang tanggalin ang kanyang damit upang tiyakin na wala siyang sugat, balak siyang ibigay kay Lord bilang isang katulong. Nagulat siya sa hiling, ngunit tumingin sa paligid at nakita ang mga katawan ng iba pang mga batang babae at malungkot na tinanggap ang kanyang kapalaran. Sinabi ni Papul kung paano niya pinapatakbo ang kanyang lugar gamit ang buwis ng mga tao kaya kailangan niyang pagsilbihan sila ng mabuti. Hinawakan siya ng malakas ni Papul at kinuhaan siya ng larawan kasama ito habang gamit ang kanyang telepono, balak ipadala ang larawan sa HR at doon ay kinagat ni Duca ang kanyang daliri at kinuha ang telepono mula sa kanya. Sumigaw si Papul at inutos sa gwardya na habulin si Duca habang siya'y tumakas mula sa kwarto at habang tumatakbo, sinubukan ni Duca na buksan ang bawat selda upang palayain ang lahat, ngunit napagtanto niyang kinakailangan ang voice activation para magawa ito. Sinubukan niyang buksan ito ng maraming beses sa kanyang pagkabigo ngunit hindi pa rin siya makapagbukas, sinubukan niyang gayahin ang boses ng Chief Warden at sa kanyang gulat, matagumpay niyang nabuksan ang mga selda. Sumigaw siya sa mga babae na tumakbo habang bumubukas ang mga gate, nagkaroon ng kaguluhan nang mabuksan ang mga selda at ang mga bilanggo ay nagsimulang tumakbo, hindi na makontrol ng mga gwardya ang sitwasyon kaya tumawag sila ng tulong. Tumakbo si Duca patungo sa malalaking gintong pintuan at pinindot ang telepono para mabuksan, bumukas ang pintuan na nagpapakita ng isang kwarto na may bakal na lagyanan at habang tinignan ni Duca ang lalagyan, nahuli siya ng ilang gwardya at ibinagsak siya sa sahig. Sinikap nilang kontrolin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpigil sa pagbubukas ng pintuan ng selda, ngunit huli na ang lahat at nang mabuksan ang pinto, nakita natin ang isang lalaki na balot sa bandages na inaalis ang kanyang sarili mula sa maraming kadena at ito'y walang iba kundi si Adonis, na nakakulong sa loob ng 10 taon at ngayon, naghahanap siya ng paghihiganti. At dito na rin natatapos ang ating recap sa bagong anime na ito. Antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang susunod na episode.